hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Bumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. May tanong po ako, kapag meron po tayong kapangyarihan na pumili ng mga katrabaho po natin, pipili ba tayo ng tamad? Hindi naman ho, di ba? Pipili ba tayo ng pasaway? Pipili ba tayo ng hindi marunong? Pipili ba tayo ng mahina? Hindi naman tayo pipili ng mga ganong katrabaho, hindi ho ba? Hindi ba mas madali na lang na pumili ng marunong at magaling na? Bakit pa natin papahirapan yung ating mga sarili? Pero tingnan po natin si Jesus sa kanyang pagpili sa mga alagad. Narinig natin sa Ebanghelyo yung 12 pinili niyang alagad. At kung titingnan natin, yung mga pinili niya, hindi naman yung the best, hindi naman yung the most qualified sa kanyang nais ipagawa. Alam natin na marami silang kahinaan, pero pinili pa rin sila ni Jesus. Anong ibig sabihin nito sa pagpili ni Jesus? Ang Diyos na tumatawag at pumipili sa atin ay gagawa ng paraan para tayo ay maging dapat. Ang Diyos gagawa ng paraan para patatagin tayo. Ang Diyos na pumipili sa atin, gagawa ng paraan para mabigyan tayo ng grasya na kailangan natin para magampanan natin yung misyon na gusto ng Panginoon para sa atin. Sa madaling sabi, when God calls you, He qualifies you. Kapag pinili ka ng Diyos, kahit sa mata ng mundo wala kang iuubra, sa mata at sa puso ng Diyos, kakayanin mo. Dahil sasamahan ka ng Diyos, ihahanda ka ng Diyos. At sasabihin ko sa inyo mga kapatid, tinatawag at pinipili kayo ng Diyos na maging alagad at maging kaibigan niya.
Ang maaaring maging tanong natin sa pagpili ng Diyos sa atin ay, bakit ako? Mahina ako. Wala naman akong maiaambag. Kung titingnan natin palagi yung mga kahinaan natin, talagang walang mangyayari. Pero ang imbitasyon, tingnan natin yung Diyos na tumatawag sa atin. Tingnan natin yung Diyos na pumipili sa atin. May nakikita siya na kaya nating gawin. Kaya ang nais ng Diyos, buksan natin yung ating mga sarili sa pagpili niya. Dahil kung yung akala nating hindi natin kaya, magagawa natin kapag kasama natin ang Diyos. At sasabihin ko rin po sa inyo, hindi aksidente na pinipili tayo ng Diyos. Sigurado ang Diyos sa atin. Mga kapatid, sigurado ang Diyos sa pagpili sa atin. Minsan nag-uusap po kami ng mga kaibigan kong pari at may isang tanong na lumabas, sabi nung isa, nagkakamali ba ang Diyos sa pagpili sa atin? Kasi 'di ba, may mga pagkakataon na nakakagawa tayo ng mali at nakakasakit ng ibang tao. Kahit naman yung Diyos sa pagpili niya ng mga alagad, may napili siyang nagtaksil sa Kanya. Tayong lahat, may mga pagkakataon na pumipili ng mali. Ibig sabihin ba nun ay nagkakamali ang Diyos sa pagpili sa ating maging alagad at kaibigan niya? Ganito lamang po mga kapatid, hindi magbabago at hindi magkakamali ang kasiguraduhan ng Diyos sa pagpili sa bawat isa sa atin. Hindi nagkamali at hindi magkakamali. Sino ang nagkakamali? Hindi ang Diyos. Ang nagkakamali po ay tayo. Tayo po ang nagkakamali at nakakagawa ng mali. Tayo na kung minsan yung pumipili ng ibang Diyos sa ating mga buhay bukod sa ating poong Jesus Nazareno. Tayo po yung minsan na hindi sigurado sa Diyos na pumipili sa atin. Tayo po yung nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging maayos ang mundo. Kaya mga kapatid, ang patuloy na imbitasyon sa atin ng Panginoon, tulungan natin yung ating mga sarili na maging tapat sa pagpili sa atin ng Diyos. Simulan natin sa pagtingin sa ating mga buhay. Tingnan natin yung ating mga pinipili. Magsumikap tayong piliin ang tama, piliin ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. At baunin po natin ngayong misa yung katotohanan na nais ng Diyos na makatrabaho tayong lahat. Nais ng Diyos na makaisa tayo sa Kanyang misyon. Sigurado ang Diyos sa atin. Nawa maging sigurado rin tayo sa Kanya na nais gumawa ng mabubuting bagay sa pamamagitan ng ating mga buhay. Amen.